Meet Jem Gina. Ipinanganak siya sa Pampanga, ang tinaguriang food capital of the Philippines. Kaya naman likas sa kanya ang pagkakaroon ng talento sa pagluluto. Alam niyo ba na isang nurse pala itong si Jem sa Pilipinas? Pero dahil first love niya ang cooking and baking, ay nagdesisyon siya na baguhin ang kanyang career path. Sa kagustuhan din niyang lalong hasain pa ang kanyang talento, siya ay nag-aral sa tanyag na French Culinary School sa Paris, ang Le Cordon Bleu. Noong una ay plano lang ni Jem na mag-aral at magkaroon ng work experience sa Paris, pero ika nga nila, God has other plans. Nung na-acquire ko na lahat ng mga skills and natutunan ko na din mag-French, ready na ako mag-work dito. However, nag-close almost lahat ng mga pastry shops na gusto kong pag-workan during COVID. So, naisip ko na siguro pwede kong itry na mag-business from home. Nagkaroon na si Jem ng ilang restaurant sa Pilipinas, pero kinailangan niya na muling magsimula sa umpisa. With the help of social media at mga kaibigan, ay naisipan niyang buksan ang Jem La Patisserie, isang macaron shop sa 2nd arrondissement na kilala bilang affluent area sa Paris. Nag-run lang ako ng little survey sa Instagram ko kung anong gusto ng mga followers ko na gawin ko na pastry. Macaron, 100% yung pinili nila. So naisip ko, why not do macarons? I love macarons. So. At syempre, bilang isang Pilipino ay hindi mawawala ang Pinoy favorites na kanyang kinalakihan. Using yung mga flavors na familiar ako, like ube, calamansi, pandan, tamarind, and also sriracha sauce. So laging mayroong Filipino element dun sa mga ginagawa ko. Fusion lagi siya, French and Filipino. Kasi yun yung combination ng education ko in pastry, yung pinag-aralan ko dito. And of course, dahil Filipino ako. Bukod sa made in-house ang kanyang macarons, karamihan sa mga ingredients na gamit ni Jem ay locally sourced at mayroon din na galing pa sa Pilipinas. Ipinagmamalaki rin ni Jem ang sinaserve niyang kape na galing pa ng Sagada Mountain Province. With its smooth and non-acidic feel, ito na siguro yung one of the best coffee na matitikman mo sa Paris. Opening up a business has its ups and downs, lalo na kung ito ay gagawin mo sa ibang bansa na mayroong sariling batas, lengguwahe at marami pang iba. Kailangan ko talagang mag-aral ng French full-time. So, actually more than full-time kasi even after ng school, nag-enroll talaga ako sa school to learn French. Even after nung klase namin, pag-uwi ko, nag-aaral pa rin ako ng language. Kasi yung kontrata, French na siya. So, kailangan naiintindihan mo siya bago mo siya signan. Second, yung weather. Kasi, hindi talaga ako, kahit lumaki ako sa Baguio, hindi ako sanay sa winter. For me, sobrang lamig. Ang hirap mag-work for me pag winter. Talagang pinupush ko talaga yung sarili ko na bumangon kahit madilim. Tapos maglakad kahit malamig. At yun, mag-work kahit dark pa rin talaga. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ni Jem, pursigido pa rin siyang ituloy ang kanyang negosyo. Siguraduhin nyo lang na yung business talaga yun yung linya ninyo. At willing kayong gawin yung kailangan na work para matupad siya, para mangyari siya. Kung meron mang negative things sa environment niyo, ignore. If the negative thing helps you, then take note. Ayusin muna natin yung mind natin bago tayo sumulong sa business. Kasi for me, yun talaga yung either magiging obstacle natin or weapon natin as we run the business. Higit sa lahat, naniniwala si Jem na kaya nating gawin ang anumang bagay kung tayo ay hihingi ng tulong at patnubay ng Diyos. And also, huwag nating kalimutan ang Diyos. Lagi tayong mag-pray at magtiwala na ipagkakaloob ng Diyos yung pinagpe-pray natin as long as sincere yung heart natin. Kasi maraming bagay dito sa business na for me, dinaan ko talaga sa prayer. Siguro, kung hindi ako nag-pray nung time na yun, matagal na ako nag-give up.
Yun lang. Kasi we can work as hard as possible, pero maraming bagay talaga na hindi natin makokontrol, na tanging ang Diyos lang talaga ang makakatulong at makakagabay sa atin. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon.